Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review. At eto nga mga kababayan, bastusan na, matindi to, wala nang respetuhan ba? Yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So mga kababayan, ito pasadahan po muna natin itong nagte-trending na balita dito po sa mundo ng social media patungkol po kay President Bongbong Marcos Jr. At ito pong kay Senator Ping Lacson. Ayan. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po at pasubscribe. Ayan, maraming salamat po. At eto, unahin na po natin itong si Senator Ping Lacson mga kababayan. Ayon po dito sa Abante News Online, Ping Lacson, inupakan mga pro-China sa Senado. Aba, meron palang ganon. Ito po ang kanyang naging official statement. Yun ang hindi namin maintindihan. Kasi winawater cannon na nga yung mga mangingisda natin na putulan na ng daliri yung isang PCG. Dahil laging hinaharas yung ating barko. Bakit parang wala kang malasakit? Aba, sino kaya ito Dapat kung halimbawa mga ikinundi na mo yung mga kapwa mo Pilipino dahil masyadong maanghang o nagpalabas ng karikatura ng presidente ng China, no? Memes po ang tawag doon, no? Yung memes na pinakita ni Tariela. In the same manner, i-condemn mo naman yung kabilang partido which is China dahil sa ginagawa nila sa Pilipinas para parehas lang. Ayan. So ayan wala nang respetuhan dito mga kababayan. Kung ano po yung di ba, yung kasi magkaiba po kayo ng pananaw, di ba? Like for example, kayo nila Senator Tito Soto at saka yung iba pa. O gusto nyong palayasin dito yung persona non grata, no? Yung Chinese ambassador or diplomat, di ba? So, magkaiba po kayo ng pananaw kasi yung iba na sinasabi ninyong pro-China, malawak kasi ang pag-iisip nila no? Alam po nila, inaalam po muna nila kung ano po ang kalalabasan, no? Ng kanilang sasabihin, baka kasi bigla lang magkagulo, di ba? At saka eto, no? Kaya ako po nasabing wala na pong respeto, no? Mga kababayan. Kasi sabi nga ni Senator or Senate President Tito Soto III, no? Sabi niya, nung panahon po ng investigasyon sa I think sa sa Blue Ribbon, doon sa flood control scam or kay Romualdez, something like that, no? Sabi niya, ito ang opinion namin or ito ang opinion ko, no? Whether you like it or not, you have to respect, sabi niya, yung opinion ko. Pero bakit ngayon mga kababayan, ito po yung opinion ng ibang senador, ayaw tanggapin po ni Ping Lacson, di ba? Akala ko ba respetuhan ng opinion? Pero bakit kayo parang gusto nyong, oy, sige na, magsalita na rin kayo, di ba? Pero teka lang, mukhang mukhang lumalayo tayo Lacson. Eto kung nagawa ni Senator Ping Lacson na pagsabihan yung kanyang mga kasamahan dyan sa Senado, no? Bakit hindi niya rin pagsabihan na ikundi na ni President Bongbong Marcos Jr. Or persona non grata na lang. Persona non grata itong mga Chinese diyan sa Chinese embassy, di ba? Bakit ang pangulo hindi mo masabihan yan? Yung mga kasamahan mo sinasabihan mo ganyan, di ba? Ang sabi ng pangulo hindi pwede ang ganyan. Di ba? Nako, mukhang nagkakalaglagan na dito mga kababayan Iba-iba po kasi kayo ng opinion, pananaw dyan, no?
O ang Pangulo, ganito ang pananaw. Yung ibang senador, ganun din ang pananaw. Pero bakit ang tinitira mo lang yung mga senador? Diba? Dahil senador ka? Bakit ang presidente hindi mo rin pagsabihan na, diba? Upakan mo rin. Sabi dito, Ping Lacson, inupakan mga pro-China sa Senado. Upakan mo rin. Diba yung presidente? Ha? Kasi pro-China na rin yata ang presidente. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? Just comment down below. At eto mga karibin natin. Eto pong si President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito mga kaubayan sa Philippine Star. President Marcos to public. Sa publiko daw, nananawagan si President Bongbong Marcos Jr. Suggest solutions to pressing issues. Aba, tayo pang pinaproblema sa mga... Ang publiko raw ay mag-suggest ng solusyon sa mga kinahaharap na issue ng ating bansa ngayon mga kaubayan. Sabi naman po ng taong bayan, ang suggestion po ng taong bayan ay Marcos resign. Payag po ba kayo dyan, President Bongbong Marcos Jr.? Iyon lang pong nakikitang solusyon para ma-solve lahat ng problema ng ating bansa. Marcos resign po. Ang suggestion ng taong bayan. Ito po hindi, sabihin nyo, ano yan, rebellion yan kasi Marcos resign. Hindi po. Kasi sabi nyo, solusyon Di ba? Yun po ang suggestion ng taong bayan na Marcos resign. Di ba? Kayo nga, anong maisasuggest ninyo kay President Bongbong Marcos Jr. para ma-solve yung mga problema ng ating bansa ngayon? Maliban po sa Marcos resign kasi yan na po ang I think ganun din po ang gusto nyong i-suggest. Di ba mga kaubayan? At saka bakit tayo ang papoproblemahin nyo? Kaya nga kayo nandyan kasi kayo po ang magsusolve ng problema ng ating bansa. Ang problema po dito, pinalala ng administrasyong ito, yung problema ng bansa. Tapos nung malala na, hihingi ng tulong sa publiko. Diba? Hihingi ng tulong sa publiko para masolusyonan yung mga problema ng bansa. Aray ko po. Diba? Pinalala muna bago manghingi ng tulong well anyway, kung hihingan mo nga ng tulong, hihingan mo ng tulong ng taong bayan at magpapasuggest ka kung anong solusyon. Marcos, resign. Ayan Ayan mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol dyan mga karabayan? Just comment down below at eto, pasadahan po natin ang video ito mga kaubayan. Sabi po dito, Senator Jeve Ejercito at Boying Rimulya suportado si Senator Tito Soto pagbatikos sa Korte Suprema. Aba, eto, pakinggan po natin to mga kaubayan, nakahanap ng kakampi, si Soto. JB. Pero ang problema, charter change po ang kanilang solusyon Meaning, Senator Ejercito. JB, sangayon sa pagtutol ni Tito at Boying sa Supreme Court ruling. Nagpahayag ng pagsang-ayon si Senator JB Ejercito kina Senate President Tito Soto at Ombudsman Boying Rimulya sa pagtutol sa naging desisyon ng Supreme Court na nagbasura sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Iginiit na lumampas umano sa saklaw ang Korte Suprema sa isang prosesong malinaw na nakatalaga sa Kongreso. Sa panayam sa radyo, tahasang sinabi ni Ejercito na ang impeachment ay hindi trabaho ng hudikatura kundi lehislatura. Sabi niya, impeachment as is stated in that law is Congress' primary job and responsibility. That's very clear. Dagdag pa niya, bagamat iginagalang umano niya ang SC bilang isang co-equal branch ng gobyerno, hindi maikakaila ang anyay paglabag nito sa separation of powers. Sabi niya, we want to respect the Supreme Court as a co-equal branch, but in a way,
I also agree that there is a bit of overreach because this impeachment process should really be supposed to fall under the jurisdiction of the House of Representatives and the Senate. Okay. So, dumadami na sila na tumututol eh. Una, Boying Rimulya lang. Ay, no. Hindi. I'm sorry. Senator Soto lang. Nung una, ang House of Representatives, wala namang masyadong reaksyon. Kasi, sabi ni Congressman Chua sa Kamara, sabi niya, we respect the decision of the court and we will revise House rules on impeachment. But later on, nung sige lang magsalita itong si Soto, lalo na nung sinabi niya na i-amend na natin ang konstitusyon. Nagbago na ang lahat. Ang Kamara, Congressman Joel Chua, sabi niya, yes, nanghihimasok ang Supreme Court sa legislature. Himasok. Yan, ito, sumunod, Ombudsman Boying Rimulya. Yan, hindi siya sangayon sa desisyon ng Supreme Court at suportado niyang panawagan na magkaroon ng charter change. Ito ngayon, sunod-sunod na sila eh. JB Ejercito, sumobra. Bantayan natin ang papunta nito is parang may script. Parang lang observation, opinion ko lang ito. I might be wrong. But parehas kami nang nakikita ni Congressman Edgar Erese. Kahina-hinala ang kanilang motive, sabi niya. My political motive. So, bantayan natin nang dahil sa Supreme Court ruling na yan on impeachment, bubuhayin nila ang charter change. Na to me, kung talagang kita nila nagrabyado sila dahil sumobra ang Supreme Court sa impeachment guidelines na dinikta ng Supreme Court. Yes, pwede nilang baguhin ang konstitusyon, impeachment lang. Kasi ang basihan is Supreme Court ruling on impeachment. Dapat impeachment lang, tungkol lang sa impeachment, ang babaguhin sa konstitusyon. Sana huwag mapunta doon sa yung unang nangyari noong 2024 na sabi nila economic provisions ang babaguhin, kaya lang mamaya punta na doon sa na-booking eh. Punta na doon sa change the form of government from presidential to parliamentary. Pag natuloy sana yon, kasi gusto na ng Pangulo eh. Nag-declare ng Pangulo, matandaanan ko. Okay, ang plebisito sa charter change, isasabay na natin sa midterm election. Nag-announce ang Pangulo. Mabuti na lang, maaga pang taong bayan, nagkaisa ang simbahan na feel nila ang pressure. Ayaw ng taong bayan. Nito. And magpasalamat tayo kay Senator Juan Miguel Zubiri dahil siya yung Senate President. Hindi nila mapagalaw ang Senado dahil ayaw magpaghawak sa leeg. Paano po kung ngayon yan matuloy, mga kababayan, no? Na hindi lang liig ang hawak, pati bayag yata hawak na rin eh. Diba? Wala tayong magagawa. Sino ang unang pumutak patungkol dyan? Diba? Si Soto mismo, yung Senate President mismo, mga kababayan, ang gustong mag-charter change. Nako po, medyo delikado po ito, mga kababayan, Kaya ang sabi ni General Bacanas, mabuti sana kung dyan lang po sa impeachment yung babaguhin ninyo. Paano po kung baguhin nila? Yung form of government natin, maging parliamentary, magiging ano na nito, magiging... Dati si Tambaluslos yung gusto nilang maging prime minister, di ba?
I think hindi na siya magiging prime minister ngayon si Tambaluslos kasi malabo na eh. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga kabayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat.